Meantime, we also have an update on the canceled subway project in Makati. Earlier, former City Mayor Abby Binay held a media conference. May detalye para sa atin si News 5 correspondent Gary De Leon. Gary, ano ang sinabi ni Abby Binay? Pasok, Gary. Gary? Ayan na, malapit na. Dennis Lord, Oo. Sabi nga ni Mayor Abby Binay sa kanyang press conference, sinabi niya na wala raw lugi at hindi mababang korote yung pamahalaan ng Makati. Sa pagpasok niya sa agreement, no? Ito sa Infradev, no? Dahil nga yung presyo na sinasabing $160 million na halaga na babayaran ng Makati ay maaari naman na kumita na $1.6 billion kung ibebenta naman ng Makati City Hall ang asset ng Infradev. Ito yung sa subway na gumagawa ng proyekto na 6 na istasyon dito sa Makati. Dennis Lord. Oo, okay. Pwede mo kami pa-review lang ulit, Gary. Ano nga ba kasi yung sinabi ng kapatid niya na ngayon ay yung mayor na si Nancy Binay? Ano ay yung mga supposedly yung mga irregularidad na pino-point out? Eto Lord, nung umupo nga noong June 30 si Mayor Nancy Binay ay agad nilang hiningi yung mga dokumento kay Abby Binay. Isa sa nakita nga nila itong settlement agreement na galing pa ng Singapore from Infradev na umaatras na nga ito at kailangan na magbayad ng pamahalaan ng gobyerno ng Makati ng $160 million. Okay, pero ang isang depensa rin ni dating Mayor Abby ay may sapat daw na pondo ang Makati para isettle itong subway project, supposedly. Tama ka, Lord. Sinabi nga ni Mayor Abby kanina na iniwanan nga niya yung gobyerno ng Makati ng 30 billion pesos at 243 billion sa asset. Ito raw yung iniwan niya at nagtataka nga raw siya bakit hindi kayang bayaran ng Makati yung sinisingil na $160 million ng field ng subcontractor, ng contractor. Okay. Pero Gary, so ano na bang magiging status ngayon ng construction? Pinatigil to nung parang nag-groundbreaking ng 2018, 2022, pinatigil ng Korte Suprema. So ano na ba ang present yung status niya sa kasalukuyan, Gary? Lord, mula nung nag-groundbreaking noong 2018 ay nananatiling ganun pa rin yung itsura niya. 6 na station nga sana ito at aabot niya ito doon sa mga Embo Barangay na naging tagig na nga ngayon kaya tumigil at itinigil na nga ng Infradev noong Marso. Kaya hanggang sa ngayon ay wala pa tayong makikitang proyekto kundi mga bakal sa unang station sana na gagawin nila dito sa area naman malapit sa Makati, Makati Hospital. Dito yung unang station. At hindi na ito natuloy. Naging kalawang na lahat yung bakal at abandonado na yung lugar hanggang sa ngayon. Okay. Gary, marirevoke nga ba yung settlement? Pwede ba i-revoke yun ang kasalukuyan na kaupong mayor ng kapatid niya? Oo, pwede naman daw i-revoke yun at sumulat sila at dun sa Singapore at sabihin hindi sila pumapayag sa settlement agreement. Yun nga lang, sinasabi nga rito ni Mayor Abby na kapag hindi sila pumayag sa settlement agreement, maaaring umabot ng 1.7 billion yung babayaran ng pamahalaan ng Makati kung sakaling matalo sila sa hindi pagbabayad na ito. At kung sakaling manalo sila, ay magbabayad pa rin naman sila ng halaga na sisingilin ng Infradev. Either way, magbabayad pa rin. Okay. Nako, Gary, papasalamat kami sa oras mo. Thank you sa oras mo. Si Gary De Leon, ang ating News 5 reporter. Thank you, Gary.